Ito yung program dito sa Japan. Kapag late night, kung sinong ma-interview nila at pumayag makita ang loob ng bahay, ay sumasama sila. Na-interview nila si Erika, itong Haponesa. Pauwi na siya ng bahay. Naghihintay ng taxi. Na-interview siya sa TV. Pumayag naman si Erika. Napuntahan ng bahay niya dahil ililibre siya ng TV program sa bayad niya sa taxi. Tinanong dito kung kamusta ang buhay niya. Nagsimula siyang magkwento. Dati siya nagtatrabaho sa real estate. Noong edad 30 years old pa lamang siya. Ayaw niya nang mamuhay dito sa mundo. Pinakita niya ang buong bahay niya na punong-puno ng kalat. Ayaw na rin niyang magkaroon ng boyfriend. Ayaw na rin niya ng lalaki sa mundo. Siya na rin mismo ang nagsabi, tignan niyo ang bahay ko, puro basura. Walang pinagkaiba sa basurahan. Nakatira siya sa isang apartment. Halos wala ng malakaran at matapakan dahil punong-puno ito ng basura. Kahit sa ang sulok ng bahay niya ay puro basura. Kahit ang mga pagkain sa ref, lahat ay expired na. Lahat ng kinakain niya, basta lang tinatapon sa loob ng bahay. May napansin ang nag-interview sa TV na may isang larawan ng lalaki. May bulaklak at kandila. Ayon kay Erika, yun ang boyfriend niyang nagpakamatay. Nagkwento siya noong sanggol siya, nakapapanganak pa lamang, mayroon siya talagang kakambal. Ngunit pinaghiwalay sila. Siya ay napunta sa mismong magulang niya. Ang kakambal niya ay pinaampon. Ngayon lumaki siya at nagkaroon ng kaibigan. Itong kaibigan niya na ito ang naging boyfriend niya. At halos nagsama na sila sa isang bahay. Magkapareha sila ng birthday. Edad 25 siya noon nang magpakamatay ang boyfriend niya. Noong time na bumisita ang boyfriend niya sa kanilang bahay at nakilala ang magulang niya, laking gulat ng lalaki, ang boyfriend niya na parehas ang pangalan ng magulang nila. At dito nalaman na sila pala ay magkapatid. At kambal, kaya nagpakamatay ang kanyang boyfriend.